napapiliw pa yan hindi. Dahil niya ka-textmate na liwat. Naawa ka iray. Paparehas na rin ni DJ RJ. Damang pinananata rin allowance. Anyway, nandito na rin natin itong reaksyon. Ito natin mga namamatay. Yan ang mga pangorason. Nadi kita kan unahon natin ano? Niyang ka na, kuan, 101 kay waray pa ako listahan na mga kuan, mga nagdaog. Anyway, nadi kita kan, ano ini? 759. Mr. Alye, ini ko nung ay mo ginyayakan niya na on air, punta ko nung ginyakan mo o ginpakianang mo in front didtohan press conference para nasasayuran. Ang kaupayan nagadkuntahit mga samarnon ito nang unaon, diri nagadkunta kung diin nga partido o ano pa. Di kang hindi kan 759. Ano ito yung reaction nito, sir? Well, actually, out of respect to the sponsors at the press conference, I desisted from asking questions kasi irama to forum. I was already actually, pagsunod ko, baga may kawag ka magyab ako. Because a press conference, the concept of press conference is they have to air their side. So, I just took it at is, kumbaga, namatila ako ira position. I already made my point. Nga ako kaklarohong ko liwat ano 759 because prior to the start of the press conference, I think isakto liwat nga inabot ka mo, ano? Yes. Pero kumita na iyo, wala nga kasarabot nga inabot ka mo eh. Kaya doon ka na nakumata. I do believe kumita na iyo na board member Alvin, ni board member Lee Sosa, pati board member Lee, Charlie Conyejos. And prior to the start ng recording actually, wala namon i-record. Actually naka-record nga ni, pero wala namon i-play. Pero there was an instruction nga this forum is their forum, not of any other people's forum. Correct yan. Kaya ako sa siring pa, that is their forum, so I don't have the right to ask questions. Matinod la ako. Napori man 759 nga maapi Mr. Ali during the press conference nga may gidaan pa una nga waray dapat humalo nga iba nga tawo nga maghatag itong ira opinion and they should look for other forum for themselves. I think sugad ito naging tinorhan speech. So Mr. Ali wasn't allowed to raise or to comment what transpired during that press conference. Ang ito nga, ang aton naman, para matagan naton chance sa gyapon ni Mr. Ali nga makagyakan, aton actually kumbidar kung anon iya magiging komento regarding aton mga nahitabo during that press conference. Kan 128, I and my family admire Attorney Alye for his awareness sa mga panghitabo o nahitatabo hasamar. Kung aton la pipinsaron ini hinapolis, dili la ito ang may sayop. Ug angay follow up niya nga text kay duha niya text. Kaya lang na auto na nimo second text. Siguro maluya tira signal. Ano ini? Diri la iton ang may sayop ug angay basulon ug kutkuton kay inihiyagin gagamit la ang mga buwaya ha gobyerno ng mga kurakot. Ayan. Uy, tama ito na, no? Diri lang na police naman talaga, di ba? Correct. Pero sa ring pa niya, na-admire ko niya itong iyo awareness, particular may tatabo ko no kasama. Para sinundiri ka muna absent, sir. Yes. Haros nga talagang yung mga nagkakabutho ng mga issues in nahibabaro ka mo. Yan ang power ng internet at saka social media. You can do freewheeling discussion. Kanto 33. Ano yun? Kasabot ko majority na ang liberal ha kapitol. Burublig na hirahit problema. Sus, kay hiraman lakihap ang nag-uunayay. Di ba ko na inidarah itong mga personal nga interes? Istandan usa nga liberal, istandan usa liberal hera, diri oposisyon, kay anuman. Kay bamang ko no hera, di ko nalang ngaranan anay, kay mapasok. Liberal ko nung ungod ngan diri ira naruruyag it ginbibinuhat hit ira mga kausa nga may mga personal nga intereses nga ginpapakita yan na kapitulyo. Hinga-hinga pag may time, wag puro away-away, kaso-kaso. Ikang kan 233. Ano yung reaction na yun? Actually, damo nagtataka kayo pa impailan ako yung library channels. Kayo di rin mag-focus sa energy at mga corruption cases yan na. I mean, just to make a stand, mas maupay na content or sinisiring pa, let us not hide behind legalities.
the issue is corruption. Let's focus on that. Na-obserbaran ko kasi ako gimbibinalan si ko as much as possible ito na itatabo kasi dida sa ang panalamigan, especially ito nga mapasok niyo nga issue within the Liberal Party. Ako masisaring ko nga may ada karuyag ang tawag ini, di ba? Karuyag tahapon ba nga direction siguro ini nga aton Liberal Party board members. Kung akong kikitaon, isa-summarize ko itong ira mga nagiging pamahayag, usually, it is something nga may da nira karuyag buhaton nga itong ira voters or constituents. Diba? Nga di rin nira mabubuhat kung waray nira suporta nga makukuha. Kaya waray man nagdaog nga Liberal Party ha executive position, gaya itong probinsya. On the other hand, there are also other issues that other Samarnons would like nga matakel, which is ang iyo naging sisaring nga corruption, transparency, accountability. Hay mo pag kita sir, kung kusang yan na masisaring ko, diri ka man direkta nga napartisipar dahil itong plastada ito natin pang gobyernuhan. Ano ba tira ang ay unang buhaton? Is-satisfy ang consideration nga kinahanglan may danira maipakita, tangible nga nabubuhat para itong ira constituents, or to address intangible matters such as transparency, accountability, linyang corruption. Hain ba talaga ira dapat? Well, actually, I admire for their what I call balancing act. Kumbaga binabalance nila ang interest ng ira mga constituency at irang aran at the same time. But in this kind of situation, you have only to take one side. It's either you are for anti-corruption or you are for that. Okay, katulad natin, let us even talk about IRA projects at so-called economic development projects, mga infrastructure, ahin man ay nabubutang, ini mga siring pa mga ghost projects, ahin man ay nabubutang. Okay, given the benefit of the doubt na ma-perfect IRA system, but that is exactly why they are there, to check and balance an implementation ng mga projects. They have to put up the regulations, how to check these implementation projects. Well, I admire one of the board members who took a stand. Transparency and accountability will be his mandate, will be his platform of governance. Okay, let's see kung talaga ba ini nga pamaagihan transparency governance nga sinisirin niya na under within the constructive opposition philosophy. Constructive opposition is actually to collaborate with the 16th system to implement the execution of the mga projects na ipapasa. Well, I will admire that, but I need to see ano ba. So ang mga media dapat adto kamo kuha niyo mga dokumento how they implement these projects. Bali lang inisirin pa murumurot ng project. Kaya naman ang project nila nga diri natatapos. Ngayon na pending ang mga investigation. So it remains to be seen nga aton mga board members nga diyan na naguhugay niya ng transparency, philosophy of constructive opposition. Sige, I will admit that maybe it could be worked out, but let us focus also on issues of corruption. If you're doing a balancing act, fine. They have only 2 months, fine. But let us start. Let us be principled on what we do. So I salute them if they do that in the next 3 years. Ako nakikita ko kasi bagabagan may sugad liwat ito. Pero I just don't know. Pero with the recent, may mga panhitabo recently that somehow nagpapakita that there are efforts. For example, during the last few days na oristorya natin at tungapuan at tunga 600,000 total of 1.2 million supposedly intended for 2 people's organization through a project through the by the National Irrigation Administration, di ba? Yeah. Nag-umpisa mapasok kay siyempre tungod itong agitative style itong mga pipira ng mga netizens gihapon, and sometimes kung medyo maluya-luya itong kasing-kasing itong recipient, definitely medyo masasakitan, di ba? Pero ang point kasi ang post ko is apparently information na ito nagkataon lang di rin naman makokontrol ang trend ang netizen sa pag-comment kung ano nga style or approach sa nila comments. But ang ako na ito is makita kung angay ba
ma-release. Sumala di dahan surat ni Governor Shari Antan nga i-release part aton upat nga letter ni nga ginpadala ni Governor nga gin block ni Board Member Almaoy for certain clarifications. And I am thankful that one of the board members actually tried to get in touch with us asking for a copy of COA Memorandum Circular number 36 series of 2013 because that was my reference kung kay ano nga gin-post ko adto kay there was a provision there that no fund transfer from a local government unit to a national government agency shall be made nga diri pa naka-liquidate ang previous na fund transfer. And we still have more than 3 million to be liquidated by NIA. Yeah, actually, yun doon nag-umpisa lahat ang mga accusations na that, what is now part of the libel charges against me na apparently, kung ganun ang hinihimo niyo as a part of the whole system of, I call it the network, you are basically approving a project which is still being investigated. I mean, it has to be deliberated and really scrutinized. Kung iraramsak ko line hat sulod, purban nga tanan, without even knowing talaga may project ba or talaga may beneficiary or may effect talaga ito. Wala nga ni feasibility studies. Previous to that, there was no liquidation of the previous project. No liquidation. So ino na, naging issue lang itong police nga damong mga people's organizations or NGOs nakakarawat and they hide the whole project. They don't implement. So, dapat ang initiative ng mga board members is really to come up with a system. And actually, they just announced during the Tuesday session, wala lang akong lugar yung makabati, pero it is recorded may na kami record ng Tuesday session, that they are putting on hold Well, that's good. the release of 1.2 million for this NIA-initiated project. So, I don't know. Was that NIA or solar project? Ano ba talaga ito? Di na kung maramang particular project, but Irrigation or solar project? basta farmers and mga beneficiaries. Yun nga dapat klaruhan natin kung ano talaga itong project. Kasi rin paano sa nga, well, this is just a presumption that kumbaga NIA project funded nito as a counterpart funds from the government also, local government. At the same time, baga nagsiring, well, ano ba talaga? Is this NIA project or irrigation project or solar dryer project? So may nagpakyana dito netizen. Kaya baga nako-confuse sila. So if they come up with that, then I would say na kung ang sistema nila makikita. Bakit solar dryer pero NIA-initiated? Yun na nga, pero the Committee of Agriculture that is handled by one of the BMLP, nagkanto na kuno mga staff inspection na kuno. So they came up with that. So ako sharing ko, it has to be checked also. I mean, even from the, di ba, I'm a member of right now of the advisory body, I think ng Matasamar. They're putting this advisory body. If we put up a watch group mga implementation nito, I think they should, para makita ko ano talaga, we need to have an independent body to check all these investigations, or I would call systems and balances. Let the citizens group like Matasamar be part of this check and balances system na to talaga ang beneficiary na nakakatagam yung mga project. Ungod ko din eh. Anyway, basta na akong pagkakaibaro, during the last Tuesday session, the project was put on hold pending compliance. Siguro, iton provisions or policies being imposed by the Commission on Audit. And pero ini kasi nga mga nakikita natin nga supposedly amo man kasi dapat ang nila bubuhaton, di ba? Yeah. Amo man talaga nila dapat bubuhaton is somehow di rin nakakakuan di rin nakakadulot nga dihiton mga pipera na netizens naton nga makita nga oops, okay, we heeded on the suggestion. So baga kontahan kuan, pero ang nagiging result lugod kasi di diha iba masaling nga kung waray panamon ko ana dire tayo aksyonan, something like that. Well, yun na nga, that's part of the whole I call it the May sugar ito nga kuan, may effect talaga may effect ito ng mga constituents na nakababaruhin ang tao, tapos they will react immediately. Ano yan part of action reaction cause and effect yan kung baga kung waray kita mag-start kung waray nga library charges, siguro ba naman lakicidal effect kumbaga we will just be having a lazy attitude. Okay, babayan natin nila, waray man nagbabantay aton. I mean, kaya pasalamat akong bantay probinsya nga adi
Adi kita. Ako kikita ko kasi kung tipaunano ko yung handle ang sugar itong asit kay para akong kasi it is an accomplishment among the netizens that certain politicians or certain government officials heeded to the call to check and balance this issue that we are presenting. Tapos sumunod manira nga, okay, we are putting this on hold because of this information that we got from Facebook, for example. Ang akon lang nakukuha na akon lang na medyo apprehensive ako kay masunod ang trend, kunwari pa namong kuha na. Dirit na yung aksyon, no? Mga sagatun, Well, kay definitely, magre-redound back again dito han concerned personalities nga, ano ba yan? I will actually, ano na itong mga netizens, actually, I would appeal to them also to please stop this name calling na, no? I mean, I would appeal to them. Tapos na issue, we made a point. Kumbaga, we succeeded. Oh, We are, nag-succeed. we are in that case, successful na tayo. But sabi ko nga, ini may case ini ako because nasiring man ako kaya I was in the plane papunta Hong Kong, nasiring man ako. You know what? Your country is really having problem kasi your citizens are not vigilant. Eh. Look at us. Where are you from? Nasiman niya, I'm from Israel. Because our mentality is always watching 24 hours our government. So, kamo mga netizens, tama yan. 7 to 11, what do you call, 24 hours kita. 24 hours, 7 days, magbantay at atong gobyerno. Asit ako niya pili. Ayaw kita itong mga name calling kay build mo pa. It could be constructive but it could also destroy one's name. So I would appeal to you, ang mga netizens na let us refrain from name calling. Let's stick to the issues rin pa. 211, pahapon lang kita, last 3 text na lang mga kaksyon, kakablasong kita ito natin oras. Ano ini? Mr. Alia, diri ka nag-uusahan, ipadayon na itong maupay mga tinguhay at mga taga-samar, ayaw, tanan takuri. Ayun sa muktuan man, palawinti kaliwat. Anap-anap ko nung ha, anap-anap nga mananap. Okay, tikang kan 754, last 2 text ano mga kaksyon. Godayan Romel, suporta kami kan board member Alma Oy kay hiya namong gimbutos marang kami nga diriya madadarahan mga tan. And last text naton mga kaksyon 097, Kuya RR tinuod dito nga siring ni Sir Ali kay hadtuhan pangampanya ang ginkukuliat hanira mga kapartido ang pagbabaguhan samar pero yan na ang ginuhuna-huna na auto danimo text 097 ayan. Buwas bagay sa ulit bayan na traffic. Ayan. Maray na ka oras mga ka-aksyon. Mananamilit anay kami ha para itong yan na nga Webes nga edisyon ito natong programa Bantay Probinsya. Ihatag ko na itong higayon siguro para itong halipot nga baga pahimatngon ba? Halipot ka pahinungod tigang din ito naton bisita kan Mr. Urbano Paul Aliezer. May ka mong mensahe nga natin mga taga-samar. Okay, salamat ako Romel Rotor. Ini aton nga mga kasangkayan dinhi nga na higugman naton aton probinsya. Ayaw naton kalimti nga kita gihap nagmamayada kitahin mga responsibilidad sa rin pa. Salit focus kita issues of the day. Ayaw kita itong mga name calling but let us be very focused ng mga issues. Salit nasa rin ako nga magbantay kita. Dapat ini nga bantay probinsya para ko poyat sama direla para mga iba din nga tao nga mga intereses nga pribado. Salamat din ako, mga nga Ayan mga